So halos ilan na nga po mga idol ang nagsabi ng mga boxer at mga boxing experts na malaking sayang daw para kay Junto Nakatani ang laban nito kay Naoya Inoue. Posible daw sana mga idol makuha nito ang panalo at maagaw nitong 4 na titulo kay Inoue. Una nga sa mga nagsabi mga idol si Chris Algieri. Aniya masyadong narespeto daw talaga ni Nakatani si Inoue sa unang bahagi ng bakbakan kaya hindi ito gumawa ng aksyon. Ayon naman kay Shakur Stevenson, sobrang late daw talagang umpisan ni Nakatani sa bakbakan pero solid daw ang bawi. Ilan lang sila mga idol ang nangihinayang sa panalo ni John Toboy. Well, para sa atin mga idol, nasa tamang oras naman si Nakatani. Sadyang hindi lang talaga sa kanyang panalo na to mga boss. Mantakin nyo mga idol, umaapoy na si Nakatani na durugin si Inoue sa round 10 at tina-expect natin mga boss na mas malupit pa talagang gagawin ni John Toboy sa round 11 at round 12. Pero dumating ang tunay na kamalasan mga idol. Nabitakan pa ng kilay ito si John Toboy sa round 10 na siya talaga ang tumapos ng laban. Imbis na siya ang bumugbog kay Inoue sa round 11, siya pa ang sinaktan ng Japanese Monster dahil sakat ng kanyang tinamo. Pero sangayon talaga tayo mga boss na late talaga gumawa ng action si John Toboy. Sa totoo lang kaya naman talaga nito lumaban kay Inoue ng harapan. Nagdadalawang isip lang talaga ito mag-atake. Samantala speaking sa round 11 ng laban ni Nakatani at Inoue mga boss. Sa naging interview naman po ni Shingo Inoue, ang ama at coach ni Naoya Inoue, prangka na sinabi nito mga idol na naawa lang daw talagang anak nito na si Inoue sa round 11 kay Junto Nakatani. Matapos nito basagin ang buto ni Junto Boy, nagka-mercy lang daw talaga si Inoue kay Nakatani. Well, tama naman siguro ito mga idol, pero kagaya sa mga sinabi natin, nawala na talaga si Inoue umpisa pa lang ng round 9. Humina ito bigla mga boss. Anong nangyari sa round 11? Kung bakit nakatama ng uppercut si Inoue kay Nakatani? Dahil binabagabag si John Toboy ng kanyang cut sa kilay. Kung walang cut si Nakatani mga boss, ibang usapan na talaga yon. At naka-adjust naman si Nakatani sa kanyang sugat. Kumamada ito pagdating ng round 12. At dito tayo nagduda mga boss. Nasa tindi ng hampas ni Nakatani kay Inoue sa last round. Dalawang judges pa rin ang nagbigay ng panalo sa puntos kay Inoue. Klaro mga idol na dapat napunta ito kay Nakatani. 1 point lang sana ang lamang ni Inoue sa kanya sa isang judges. At tabla naman sa isa. Ganong kadikit ang laban ng dalawang hapon mga idol. Samantala dahil panalo po si Inoue mga boss, meron ba chance ng panawagan ng Angas ng Pinas? General Casimero na labanan nito ang winner sa dalawang hapon. Sa ngayon kasi mga boss, hindi pa malinaw ang plano ni Inoue. Isa pa lang ang laban ng kanyang pinalagan sa bakbakan. Ito ang sagupaan nila ni Bam sa 2027. Medyo matagal pa ito mga boss. At sa ngayon mga idol, wala pa talaga right si Alas na hamunin si Inoue hanggat hindi nito nakukuha ang panalo kay Luis Neri, ang boxer na unang nagpagapang kay Inoue sa bakbakan. Ipanalo muna ni Alas ang laban nito kay Neri sa isang dramatic passion bago nito hamunin si Inoue. Okay lang sana mga idol kung nasa MP promotion pa si Casimero sa pangangalaga ni Manny Pacquiao. Sigurado makakasa talaga ang laban ng Hapon at Pinoy.